What's up mga ka-Berks? Maulan na umaga mga ka-Berks. Hinatid ako ni Kiro dito. Ito yung aming metro station na hindi pa rin tapos ang renovation. So bibili ako ng ulam. Today ay Tuesday mga ka-Berks. Bibili ako ng iluluto ko. Sarado pa yung binibili ko na baka. So dito ako bibili ng baboy sa Co-Market. Dito kasi sa Co-Market, tawag nito, nagtitinda dito ng fresh na baboy. I mean, hindi frozen. Ilang araw ng maulan. Parang 3 days na. Oh, ang fresh. Ayan yung mga strawberries. Fresh mga ka-Berks. Kaya lang kasi kukonti yan. Tignan nyo itong mga to. Ang sarap nito. Kumbaga sa atin parang atsara. Ayan o. Ito sibuyas. Sibuyas nga. Sana may display na sila. Kasi maaga pa. Mag-alas 10 pa lang. Dito ako namimili ng pang lechon belly kapag hindi ako nakakapunta doon sa malaking tindahan. Meron pa kahit paano naka-display. Ito puro laman. Ito kasi matakapal ang taba oh. Ang kapal ng taba. Nagdi-display siya ng ayan. Yung mga islab. Ito na lang siguro. Puro laman. Ito puro laman. Ito na lang. Kasi may kasamang buto. May buto yan oh. Tsaka to. So ito na lang yung binili ko. Isang maliit na so isang slab. Okay, meron din sila ditong ribs. Kaya lang yung ribs nila ganito lang. Maliliit yung cut. Hindi kagaya dun sa binibilhan namin na malaking isang buong ganun. Tsaka ito namang pata nila, maliit lang. Ayan lang, ganito lang siya. Parang gusto kong bumiling isa. Tapos gawin kong kaya. Gawin kong patatim. Bili akong isa. So, nikero ng Gawa daw ako ng Bicol Express na may sitaw. Ay, di parang ginataang sitaw na may baboy. No?
Kaya lang di ko alam kung may sariwang sitaw. Pupunta ako dun sa Asian market. So magbabayad na ako mga kabarks. Wait lang. Ano na nga yung tawag nito? Plum. Sabi ni Chris malalaki daw yung bunga ng plum nila ngayon. So gusto kong bumili ng plum. Bili tayo nito isa. Ito. Oops. Parang medyo hilaw pa yung iba. Pagka yung kulay niya medyo parang brown na, yun yung hinog na. Bili ako nito. Mura lang o. Ayan o. 129 euro. Kalahating kilo. Bili ako ng isa. Yung ibang prutas, saka na lang ako bibili pagkasama ko si Kero kasi mabigat magbitbit. So ito lang yung binili ko. Yan. At saka yan. Tapos bibili ako ng sitaw. Daming mga chocolate. Mamimili ako niyan paunti-unti kasi magpapabox ako. Magpapabox kami. Yan. Pero hindi pa ngayon kasi masyado pang maaga. Siguro mga December. Mag-iipon na ako ng ganito. Pampabox. Ito mga Ferrero. Yan o. Chocolates. Oh, nilabas na nila yung pang winter season nila oh. Ayan oh. Ayan. Ito masarap to mga ka-Berks, Panda. Pero yung pinaka-brand talaga dito sa Finland, yung made in Finland na ay ito. Fazer pala. Ang basa daw dito sabi ni Reng ay Fazer. Apelyido to ng apelyido ng gumawa, ng may-ari, I mean. Yan. Yung section na yan ay puro candies and chocolates. Kahapon pumunta din ako dito, wala pa tong mga yung display ng chocolates. Ito nilabas na nila yung mga lint nila oh. Ito sarap din to oh. Yung assorted na lint. Yan, Ferrero. Yan to ang laki. Bayad na tayo habang walang nakapila. Come on. Ito lang naman. Bayad lang tayo. Kabayad na ako mga ka-Berks. Ayan. Ito naman tayo sa kabilang store. Ito tayo sa Lidl. Kasi may pinapabili si Sam na mga pagkain. May pinapabili si Sam kahapon. Hindi ko nabili kasi masama yung pakiramdam ko kahapon. Hindi ako nakadaan dito sa store. Sa supermarket. Lang tayo sa Lidl. May pulis. Lagi yan may pulis dito sa area na to mga ka-Berks. Kasi area to ng mga bar. Marami nagiinuman. So punta lang tayo dyan sa Lidl. Wala pang gaanong tao. Mga prutas bagong display.
So, nagpapabili si Sam ng bagets. Ayan. So, unahin natin yung matanda. Papabili si Sam nito. Bili akong dalawa. Paborito ni Sam to mga kaborsa yun. Tapos, bibili ako ng pepperoni and cheese. Papabili ito pepperoni. Pabili na yan. Ang sarap dito mga ka-birds no? Mga bata mahilig sa ganyan. Tsaka to mga iba't ibang klase ng cheese. So, bibili tayo ng cheese. Sorry. Pang toppings na yan. Alam nyo, dito ako minsan namimili ng gamit mga ka-birds. Yan. Yung nilalagay ko sa box. Inuwi namin sa Pilipinas. Magaganda din yung mga products nila na yan. Ay, ang cute nung ang lampshade. Ay, hindi siya lampshade. Lamp siya pang outside or outdoor. Pang outdoor na lampshade. Pang outdoor na lamp, hindi lamp shade. Ano pa ba yung bibilhin ko? Harina. Pili tayo ng harina mga ka-birds kasi meron tayong bagong pa-order ng cupcakes and cake. Dito dati nag-OJT sa rin mga ka-birds. Itong Lidl na malapit sa amin. Ngayong taon baka sa restaurant naman ang OJT niya. Ang tamis ng grapes na to. Bili tayo. Kaya lang maliliit siya. Ito yung pinakamatamis. Ang tamis talaga nito mga ka-birds. Pero pricey. Ayan o. Pero gusto kong kumain ng grapes. Tingin tayo na. Maliliit siya eh. Pero pwede na. Yung harina. Ito yung binibili kong harina. Para siyang cake flour. Ayan. Special, parang special flour. Ako po, mabigat na tong bit-bit ko. Bibili pa ako ng sitaw. So, magbayad na tayo. Bili tayong sitaw, tsaka isang tofu.
Tsaka, bili tayo ng hipon. Isang hipon. Wala silang alumahan ngayon. Walang alumahan. So, ito na lang bilhin natin. Bayad na tayo. Dito na ako sa bahay mga ka-Berks. Nararating ko lang. At kailangan kong madaliin ang ating pagluluto dahil 11:30 na. Kanina ko pa ito gustong tikman kong matamis. Ayan o. Tikman ko nga. Kanina pa ako naglalaway nito eh. Matamis. Bibili ulit ako nito mamaya kasi konti lang ang laman nito. 5, 10, 18 pieces lang ang laman. For sure magbabaon si Kiro niyan. Kaya kailangan kong bumili pa ng ubas. Kasi ito na nabili ko. Pata. Isang maliit na pata. Saka itong hipon. Tsaka ito. So, ikakat ko lang to. Bali, papalambutin ko na lang siya sa pressure cooker kasi kailangan ko nang mailuto yan bago dumating si Kiro. Tapos, papasok kami ng alauna. So, i-prepare ko muna ang aking niluluto mga ka-Berks. Tikman ko nga muna pala ng ubas kung hindi ba ako nagkamali. Tikman ko lang kung matamis. Matamis nga. Galing pala Spain to. Imported siya galing ng Spain. Kaya pala mura. Kasi imported. Mas mahal yung product nila ng dito mismo sa, yun ang napansin namin mga ka-Berks. Kung sa Pilipinas mas mahal yung imported, dito mas mahal, mas ano yung presyo ng product nila mismo dito. Tapos more on products nila dito ay lalo na yung mga gulay-gulay tsaka mga prutas, mga tawag nito, organic. Ito naman ay Spain din, ayan no. Galing din siya ng Spain. Ganon din to. Galing din siya ng Spain. Ayan. Kaya pala mas mura siya. Hindi ko natingnan, hindi ko nakita kanina yung ano nito eh. Magkakaiba yung price kasi ng mga products nila dito. So yun lang mga ka-Berks, i-prepare ko muna tong baboy, slice ko. Oops. Meron pala siyang ribs.
Mag-shoutout naman tayo mga kabark. Shoutout kay Marisa Gabito, Carms Veridiano, Mary Navarro, Suho TV, Rowena Abadilla, Miss D. Shoutout din kay Ko Carol, Ina Belino, Kyle Gabriel. Shoutout din po kay Ma'am Evangeline Tala ng Balsik, kay Kems Valera, Andrea Manzano, Mary Jean Gortes Vega, Elvira Isayas, Ed Serrano, Glory Jean Saknahon, Mirna Abatayo, Elinor Tanutan, Eva Baula, Imelda Monleon, Jose Sampang, Mary Joy Tormon, Lucelle New Zealand. Shout out din kay Monette Belly, kay Baby, Mercy Lofrandado, Dioscoro Lopez. Shoutout din po kay Emma Gabriel, Fe Barcenas, Laila Sapinoso, Virginia Kagampang, Lalaine Cagas, kay Miss Jean 143, Luz Viminda Bolivar, Cecil Incarguez, at Tekya, Sonia Dailig, Yolanda Kasama, Liwanag Bustamante, Mavi Soriano, at kay Alma Aliazon. God bless everyone mga kaberks. Nakakuluan ko na mga kaberks sa pressure cooker. Papapagmantikain ko lang po bago ko siya isa. Naimpisin ko lang yung ano niya, yung taba. Meron siyang konting taba. Konti lang naman. Nakaimpisin ko lang siya. Iingay yung ating exhaust fan. Kailangan natin mag-exhaust fan mga kaperks kasi alam nyo naman, meron tayong alarm system dito sa bahay. Mamaya ano niya yung usok at magwangwang ang buong building. Ganyan muna, kapag magtikain muna natin. Ganyan na siya mga kaberks, yan. Bawasan natin ang mantika. Parang naging prito na siya. Prito na talaga. Tanggalan ko ng mantika yan kasi masyado maraming mantika. Mantika niya, sarili niyang mantika. Ganyan na siya. So, igigisa ko na yan. Lagyan ko na ng patis. Kumonti yung karne ng mga kabot kasi umimpis siya. Ayan mo munang maluto yung sibuyas bawang.
Sasama ko din tong may ano ito. Sayang naman. Lalagyan ko ng konting sabaw ng baboy na pinagkuluan. Tapos nalagyan ko ng isang pork cubes. Lagay ko na yung ating gata. Malabnaw yung gata ko. Bakit kaya? Mukhang kailangan ko pa siyang lagyan ng isa pang gata. Kasi malabnaw. Light yata yung nabili kong gata. Yung parang pangalawang piga. So, dahil malabnaw siya, lalagyan ko ng coconut cream. Lalagay ko na yung sitaw. Daming sitaw, no? Pag di naman namin to naubos mga ka-birds, i-freezer ko yung iba. Lagyan ko ng buong sili. Nakaamoy nyo ba? Ang bango. Konting pakulo lang yan. Yung parang medyo nagmamantika yung ating gata. Lagyan ko ng konting chili sauce. Konti lang. Takpan ko saglit. Lalagyan ko ng bagoong mga ka-birds. So, hindi na to hindi na to sisig na hindi na to ginataang kalabasa, sitaw. Yan ay binagoongan na. Ang bango mga ka-birds. Lalo siyang ang bangong amoy. Dahil sa bagoong. So, luto na yan. Medyo half-cooked yung ating sitaw. Hindi naman sobrang half-cooked. Pero luto na siya.